Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. At tulad po ng dati, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na William Siegfried ko. Samahan niyo po kami sa gagawin po naming mga pagtalakay at sa atin pong pagsusuri. Mga kaibigan at mga kababayan, madalas po na sinasabi ng iba, lalo na kapag nag-aanyaya ang ating mga kapatid, na bakit daw patuloy na nag-aanyaya ang Iglesia ni Cristo ng mga tao na makikinig sa aral ng Iglesia. Kasi ang sinasabi nila, mahalaga pa ba na ang tao ay maging Iglesia ni Cristo? Mahalaga pa ba ang Iglesia? Kasi sinasabi na iba, basta kumikilala naman daw sila, tinanggap na nila ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sapat na raw yun. At ang iba pa, pinanghahawakan nila, talaga namang meron silang ginagawang mga pagrelihiyon. May kaami, kinaaaniban nila silang iglesia. Kaya po, mga kaibigan at mga kababayan, pag-aaralan po natin sa pagkakataong ito at susuriin, kailangan pa ba talaga ang tao na mag-iglesia ni Cristo? Ano po ba ang kahalagahan ng iglesia ni Cristo ayon po sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia? Kaya suriin na natin, kapatid na William, ang unang alamin natin, ano ba ang halaga ng Iglesia ni Cristo ayon sa pagtuturo ng Biblia? Ito pong sagot po ni Apostol Pablo. Pakinggan niyo po, mga ginigiliw naming taga-subaybay, ang babasahin namin sa inyong pahayag po niya sa aklat po ng Kolosas dito sa 1, ang talata ay 24 at 18. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Malino po, kapatid na Israel, at sa ating mga taga-subaybay, sabi po ni Apostol Pablo, siya, si Kristo po tinutukoy, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya mahalaga po sa ating Panginoong Kristo ang kanyang iglesia dahil ito po ang kanyang katawan. Kaya nga kung pinahahalagahan po natin ang ating Panginoong Hesukristo, dapat po nating pahalagahan din ang kanyang katawan na ito po ang iglesia. Kasi nga, ang Panginoong Hesukristo po mismo ang nagpahalaga sa kanyang katawan. Kulang ang pagpapahalaga ng tao sa ating Panginoong Hesukristo kapag hindi pinahalagahan ang kanyang katawan o ang kanyang iglesia. At maliwanag din ang sabi ni Apostol Pablo, nagagalak siya sa kanyang mga hirap tungkol sa iglesia kasi ang unang naghirap mismo sa iglesia, katunayang mahalaga ito, ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ulo nito. Hindi lamang yon, kapatid na William, ano pa katunayang napakahalaga ng iglesia ni Kristo sa ating Panginoong Hesukristo? Ito naman po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng mga gawa. Babasahin po namin sa inyo ang nasa 20 at 28. Dinggin po natin, mga ginigilo po namin taga-subaybay. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Isa pa pong katunayan, kapatid na Israel, at sa ating mga taga-subaybay na mahalaga sa ating Panginoong Kristo po ang iglesia. Sabi po ni Apostol Pablo, ito po ang binili niya ng kanyang dugo. Ang dugo ay buhay, na ang katumbas lamang ang binili ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang iglesia, na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo, at buhay niya mismo. Ang dugo niya mismo ang kanyang ipinambili o ipinantubos po sa iglesia. Gaano ba kahalaga na ang tao ay mapabilang sa mga
natubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon na rin po sa patutuon ng Biblia, sa pamamagitan po ng katubusan, meron pong kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Kaya mahalaga po at kailangan ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang iglesyang maliwanag na nakasulat po sa Biblia. Ang pangalan po, Iglesia ni Kristo. Mahalaga po ito sapagkat ito ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'ng dahilan ng kanyang mga paghihirap at buhay niya mismo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kanyang ipinambili sa kanyang iglesia. Kaya dapat po pahalagahan at tanggapin ng tao ang Iglesia ni Kristo. Alamin pa natin, kapatid na William, ano pa ang kahalagahan ng Iglesia ni Kristo ayon pa rin sa patutuon ng Biblia? Ganito po mababasa po natin na pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Dinggin po natin mga ginigiliw po naming taga-subaybay. Sa aklat ng Lucas 12 at 32. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ayon sa pahayag po ng ating Panginoong Sukristo, ang kawan, na yun nga po, binasa natin kanina, Iglesia ni Kristo, ito po ang bibigyan ng Ama ng kaharian. Sa kanila ibinigay ang kaharian. Opo. Ano ba ang katumbas nun, kapatid na William, na sa kawan o sa Iglesia ni Kristo, ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang kaharian? Ganito naman po mababasa po natin sa aklat po ng Lucas. Pakinggan po natin dito sa 22, ang talata po ay 29. At kayo'y inihalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. Ang ibig pong sabihin na ibinigay sa kawan ang kaharian, sila po, ayon sa talata, ang inihalal ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya may karapatan talaga sa tunay na paglilingkod sapagkat merong kahalalan. Di ba? Napakahalaga ng kahalalan sapagkat kung wala ito, hindi magagawa ng tao ang marapat na paglilingkod at hindi tatanggapin ng ating Panginoon Diyos. Sa makatuwid, ang Iglesia ni Kristo po ang kaharian ng ating Panginoon Diyos dito sa lupa sapagkat ang nasusunod po sa tunay na iglesia ay ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang mga aral, ang kanyang mga utos na patuloy po na itinuturo ng pamamahala sa loob ng iglesia. Pinatutunayan lamang, kapatid na William at mga ginigiliw po naming taga-subaybay, na talagang mahalaga po at kailangan ang Iglesia ni Kristo. Inuulit lamang po namin, ito ang katawan ng ating Panginoon Sukristo. Ito po ang dahilan ng kanyang mga paghihirap. Ito po ang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kawan o sa Iglesia ni Kristo, ibinigay po ang kaharian. Kaya ang Iglesia ni Kristo ang siyang may kahalalan po sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil diyan, kapatid na William, paano pa pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo ang kahalagahan ng kanyang iglesia? Ganito po ang pahayag mismo po ng ating Panginoong Sukristo. Dinggin po natin mga taga-subaybay ang nakasulat po dito sa aklat po ng Mateo sa 16 at ang talata po ay 18. Dinggin po natin. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang isa pa pong halaga ng Iglesia ni Kristo, ayon po mismo sa pahayag ng ating Panginoong Sukristo, sabi niya, hindi po pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Aling kamatayan ang tinutukoy, kapatid na William, na hindi mananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po mababasa naman po natin ang pagtuturo po ng apostol na si Pablo. Tingin po natin mga taga-subaybay ang nakasulat sa Roma 6 at ang talata ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kamatayan pong tinutukoy, kapatid na Israel, at sa ating mga taga-subaybay na hindi po makapananaig sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ito po ang kamatayang ganap na kabayaran ng kasalanan. Alin yung kamatayan na yon na ganap na kabayaran
ng kasalanan. Ito naman po mababasa po natin. Pakinggan niyo po ang sinasabi po sa Apokalipsis sa 20 at ang talata ay 14. Ito po ang nakasulat. Apokalipsis 20:14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Nilinaw po kapatid na Israel, ayon sa talatang ating binasa, ang tinutukoy po ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya hindi nangangahulugan na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo hindi na malalagutan ng hininga. Opo. Maaaring makaranas pa rin ng pagkalagot ng hininga o ng kamatayan. Opo. Kaya lang, malinaw po ang pangako ng ating Panginoong Sukristo. Ang iglesyang itinayo niya, hindi po pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang tinutukoy pong kamatayan, yung pong kabayaran mismo ng nagawang kasalanan ng tao na yun po ang kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya ano po katumbas nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo nung pangako niya na ang iglesia ni Kristong itinayo niya hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Mabuti po, ang Panginoong Sukristo rin po ang ating tanungin mismo. Ito pong pahayag po niya. Sa aklat po ng 1, ganito mababasa po natin sa 5, ang talata po ay 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang sabi po sa atin ng Panginoong Sukristo, may mga bubuhay na mag-uli sa buhay at ang iba naman, bubuhay mag-uli para po sa paghatol. At ang tiyak dyan, merong pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Opo. Ang tinitiyak na magtatamo ng buhay, yung gumawa ng mabuti. Opo. Samantalang yung gumawa ng masama, bubuhayin din pero sa paghatol. Opo. Ang katumbas, tiyak na mapapahamak. Opo. Ang alamin natin, kailan magaganap ang pagkabuhay na mag-uli ng mga nasa loob ng tunay na iglesia, kaya nga hindi sila pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ito naman po ang sagot po ng apostol na si Pablo. Pakinggan po natin sa aklat po ng unang Tesalonika sa 4:16 hanggang 17. Dinggin po natin mga ginigilo naming taga-subaybay. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayo ng bubuhay na nangatitira, ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang tinutukoy po na pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ito po ay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya ring araw ng Opo. paghuhukom. Anong mangyayari sa araw na yon? Ang sabi po sa atin ng Apostol Pablo, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. E papaano yung mga dinat ng buhay sa araw na yon? Ang sabi rin po ng Apostol Pablo, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Nakatitiyak ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Opo. Di ba? Ang tinutukoy yung mga makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli, na sila yung mga kay Kristo na ang katumbas po mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya maaaring ang isang Iglesia ni Kristo mamatay po gaya ng nasasaksihan marahil ninyo. May mga kapatid po kami, maaaring kapitbahay pa po ninyo, na nakita ninyong namatay. Pero bakit ang sabi ng Panginoon Sukristo, hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan? Kasi po, unang bubuhayin pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kasama ng mga dinat ng buhay ng ating Panginoon Sukristo, aagawin sila ng alapaap para salubungin ng ating Panginoon Sukristo at sa Panginoon anya magpakailan-kailanman. Na ang katumbas po, nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Ngayon, sinasabi ng iba dyan, kapatid na William, suriin natin, sige, sabihin na natin maliligtas kayo
sa araw ng paghuhukom, saan naman kayo titira? Anong magiging tahanan ninyo? Kasi ang sabi, sa araw ng paghuhukom, di ba, susunugin ang langit at lupa. Kapatid na Israel, yan po ay nakasulat na po sa paon ng pahayag po na nakasulat sa Biblia. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis sa 21, sa 1 at 4, ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Nilinaw po sa ating kapatid na Israel na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na makakalaki po sa unang pagkabuhay na maguli, ayon sa talata, sila po ay tatahan sa bayang banal, na kung tawagin nga po, bagong langit at bagong lupa. At doon po sa lugar na iyon na inilaan ng Diyos, ayon din po sa talata, wala ng pagluha, wala ng kamatayan, dalamhati, pananambitan o hirap pa man, sapagkat ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya talagang mahalaga at kailangan ng tao ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat kapag nasa loob po ng Iglesia ni Cristo, tiniyak po sa atin sila ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli na magmamana po ng pangakong bayang banal at buhay na walang hanggan pagdating ng araw po ng paghuhukom. Para patunayan ang kahalagahan pa ng Iglesia ni Cristo, kapatid na William, ano ang maliwanag na ipinag-utos ng ating Panginoong Hesukristo sa sinuman na naghahangad na maligtas? Ganito po mababasa natin na pahayag po mismo ng ating tagapagligtas. Dinggin po natin ang nakasulat sa aklat po ng 1 sa 10, ang talata po ay 9. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Malino po, sabi ng Panginoon Kristo. Sino man anyang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan po niya ay maliligtas. Alin ba ang tinutukoy na kawan, kapatid na William, na kapag pumasok doon ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang pangako ng Panginoong Hesukristo ay maliligtas? Ito po mababasa natin na pagtuturo po ng apostol na si Pablo. Dinggin po natin sa aklat po ng Mga Gawa sa 20 at 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Nilinaw po ni Apostol Pablo na ang kawan, ito po ang Iglesia ni Cristo na binili o tinubos ng dugo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya po, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kababayan, pinatutunayan po sa ating ginawang pagsusuri at pagtalakay na mahalaga at kailangan po ang Iglesia ni Cristo. Ito po ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Ito ang naging dahilan ng kanyang mga paghihirap at ng kanyang kamatayan. Ito rin po ang unang bubuhayin pagdating ng araw ng paghuhukom, kasi pinangakuan po ng ating Panginoong Hesukristo na hindi ito pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. At sa ating binasang mga huling talata, ipinag-utos po ng ating Panginoong Kristo na ang sino mang ibig maligtas ay dapat pong pumasok sa loob ng kawan, na ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya kami nag-Iglesia ni Cristo. Kaya kayo man po, hinihikayat naming magsuri, alamin ang mga aral na aming sinasampalatayanan para makasama namin kayo sa tunay na paglilingkod at makatiyak ng pangakong kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon na aming Diyos, ipinagpapasalamat po namin sa iyo ang ganitong programa ng Iglesia. Sana po'y maliwanagan po ang mga nakikinig at sumusubaybay sa iyong mga dakilang kalooban. Amen. Maunawaan po nilang lubusan ang halaga ng pagpasok sa Iglesia ni Cristo, na dito po magkakaroon sila ng karapatan
sa tunay na paglilingkod po sa iyo at sa pagmamana po ng kaligtasan sa ikalawang pagparito ng iyong bugtong na anak. Amen. Ama, nakikiusap po ang bawat isa sa amin. Sana'y pagpalain pat basbasan ng programang ito. Amen. Pakibasbasan din po ang kabuuan na iglesia, pati po ang tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo B. Manalo at ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Sumasampalataya po kaming dininig mo na po ang aming mga panalangin. Magalang po na pakiusap namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.